Nahaharap sa reklamo ang isang Briton na iligal umanong umukupa sa airstrip sa Bantayan Island, Cebu na pag-aari ng lokal na pamahalaan. Pero giit ng suspect, inuupahan niya ang lugar at balak niya itong i-develop sa ilalim ng private-public partnership projects ng gobyerno. Makibalita tayo kay Mark Anthony Bautista ng GMA Cebu. Inaresto ng Santa Fe Police ang isang Briton sa Bantayan Island, Cebu. Base sa report ng pulisya, binakuran daw ng Briton na si Paul Alexander ang Santa Fe Airstrip sa naturang isla na pag-aari daw ng lokal na pamahalaan. Mismong alkalde ng bayan ang nagsumbong sa pulisya tungkol sa insidente. Nagpunta raw si Mayor Jose Esgayan sa lugar pero inakusahan pa raw siya ng trespassing ni Alexander. Nakita rin ng mga pulis ang umano'y paggawa ni Alexander ng bakod sa pasilidad. Nang hanapan ng papeles ang Briton para patunayan ang pag-aari niya ang lugar, wala raw itong may pakita. Pero may ipinakita raw siyang contract of lease at pasaporte. Giit ni Alexander, hindi niya nilagyan ng bakod ang airstrip kundi inayos lang niya ang perimeter fence nito na nasira daw ng masamang panahon. Inuupahan din daw niya ang lugar at balak niya raw itong i-develop sa ilalim ng private-public partnership projects ng gobyerno. Sakop din daw ito ng Civil Aviation Authority of the Philippines at Mactan Cebu International Airport Authority, kaya hindi raw niya kailangang magpaalam sa lokal na pamahalaan. Ang ilang gibog, giguba nila ang perimeter fence sa karaang kural, gibutakan na nila hollow block. Nag-claim na sila ng ilahan ng property. The mayor of Santa Fe said that I should do the PPP with him. And when I looked into it, I realised that the mayor of Santa Fe could not give a PPP because it is Civil Aviation Authority Philippines and MCIA that control the airport. So it was just a scam. He was trying to get money. Wala pang pahayag ang CAAP at MCIAA. Sinampahan ng Briton ang reklamong direct assault, occupation of real property at malicious mischief. Mark Anthony Bautista, Nagbabalita, Pilipinas.